Walang ibang lalaking minahal si Everett Alejandro kung hindi si Jade lamang, but he disappeared matapos itong makuha ang kanyang katawan. Makalipas ang ilang taon, bumalik si Jade Francisco. Handa na itong magpakasal sa kanya. Subalit meron ng matya sa kanyang pagkatao ng bohemyong lalaki. Hindi na siya magpapaloko dito. Kung kailan dumistansya na ito sa kanya, saka naman niya nagpakurong ito pa rin ang lalaking minahal niya noon at minamahal pa rin ngayon. Wala siyang nagawa kung hindi habulin si Jade para pagbigyan ng kanyang puso kahit na alam niyang hindi pag-ibig ang habol nito sa kanya. Napatanga si Everett na makilalang lalaking papalapit sa kanya. Hindi siya makapaniwala, lalo itong gumwapo na hindi man lang nagbagong pagmumukha ng damuho. Everett, sabi ko na nga ba't ikaw eh? Ang lapad ng ngiti na lalaki, flashing his perfect set of teeth. Kamusta ka na? You look even prettier. Imbis na matuwa sa presensyang yun ng lalaki, sinalubong niya ito ng sampal. Paglapit nito sa kanya, nagawa niya yon kahit na maraming tao sa bookstore. Lahat na nakakita sa tagpong iyon ay nagulat, napatunganga, marahil ay dahil inaasahan ng mga taong naroon ang aktwasyon na yun ang magandang babae na kung ilang beses na rin naging laman ng mga magazine. Very familiar na sa madlang kagandahang iyon, samantalang ang lalaki nakatanggap ng sampal ay hindi lamang napatunganga kundi halos mamatay sa labis na pagkapahiya. It's a public humiliation. Si Everett ay nagulat din sa nagawa. Galit siya sa lalaki pero as part of the moment, ang pagkakasampal niyang iyon dito. At huli ng pagsisisi para sa malaking pagkakamali. Ang sumunod namang nangyari ay nagparamdam din sa kanya na dinulot niyang pagkapahiya sa lalaki. Hindi niya inaasahan ang gagawin nito. But it was not pain that she felt, it was pleasure. Isang marubdob na halikang ginanti sa kanya ng lalaki. Ikinulong siya nito sa matitipuno nitong braso. Napatanga siya sa labis na pagkagulat. Dear, my God, fantastic. Samut-sari ang mga reaksyon mula sa mga nakasaksi. May natuwa, may nabatanga at higit sa lahat may napapalakpak pa. Isang magandang eksena ang nasaksihan ng lahat. Minsan lang mangyari yon sa isang bookstore. Hindi rin madalas na mapanood sa pelikula. Bago pa man tuluyang malunod sa halik ng lalaki, nagawa niya itong itulak. Kaagad siyang nagkaroon ng kamalayan sa mga matang nakatitig sa kanila. You bastard! Everett snap. This man had a very odd effect on her. Hanggang ngayon, meron pa ring epektong halik nito sa kanya. Pasalamat ka nga't yun ang ginanti ko sa'yo. Paano kaya kung sinampal din kita? Mataman siyang minasdan ng lalaki. Don't worry, napaka-gentleman ko naman kung gagawin ko yon. Nagbabagang mga matang nakipagtitigan si Everett dito. May pagkakamali rin siya, hindi niya dapat ginawa yon. Hindi yun ang tamang venue para ipadama ang galit sa lalaki. Hindi lang talaga niya napigilan ang pagkulo ng dugo nang makita ito. Sa tingin ko, hindi itong huling pagkikita natin. I'm glad you're back. Yun lang at tinalikuran niya na si Jade Francisco, ang dating nobyo. Kapapasok lang ni Everett sa kwarto nang ipaalam sa kanya ng katulong na nasa linya si Oliva. Inangat niya ang telepono, kaagad siyang niratatan ng kaibigan. Bakit mo ko iniwan doon sa bookstore? Ibig sabihin nun hindi nito nakitang nangyari. That was a relief. Nasaan ka ba? Hinanap kita. Ikaw ang nang iwan sa akin. Kaya nang hindi kita nakita, I decided to leave. Naroon lang ako sa music section. Meron akong hinahanap na CD. Nang balikan kita doon sa fiction section, wala ka na. Tapos sasabihin mong hinanap mo ko. Basta hindi kita nakita doon. Imposible naman yun, naroon lang ako. May pinag-usapan pa nga doon ng mga tao tungkol sa pagsampal ng isang babae sa lalaki. Tapos ginantihan ng lalaki ng halikang sampal. Kilala ni Oliva si Jade Francisco. Walang dudang umalis din ng lalaki pagkatalikod niya. Buti na lang at hindi nasaksihan ng kaibigan na nangyari talaga. May nangyaring ganun doon? Nakahinga siya ng maluwag. Subalit ano kaya magiging reaksyon nito oras na malamang siya yung babae at si Jade Francisco ang lalaki? Ang kakatuwa pa nito, may news photographer na nakasaksi ng pangyayari. Nakunan niyang litrato na naghahalikan ng dalawa. Isn't that exciting? Malalathala sa dyaryo yon, especially in a tabloid. No, kinabahan si Everett. Hindi maaari, makikita yun ng buong Pilipinas. Malaking kahihiyan iyon. Wala man lang siyang napansin ng flash ng camera. Taga saan ba yung photographer? I mean kung sang dyaryo siya connected.
Hindi siya mapalagay, hindi yun dapat na malathala. Isang pagkakamali ang lahat. Malay ko. Oliva, there's something important I have to attend to right now. Tatawagan na lang kita mamaya. Bye. Hindi na niya hinintay ang magiging tugon nito. Kinakabahang tumawag siya sa main office ng Alejandro Group of Journals. Kinausap niya ang editor-in-chief. Mahigpit tong pinagbilinan tungkol sa litrato. Subalit paano kung hindi konektado sa Alejandro Group of Journals ang naturang photographer? Pagpipiestahan ng bayan ng litrato nila ni Jade Francisco. Nakagat niya ang labi makalipas ang ilang taon. Muli ito nagpakita sa kanya. Pagkatapos sakta ng damdamin niya, he was back. Ang kakatuwa pa, may naramdaman pa rin siya para kay Jade. Halik pa lang nito, sabihin mong saglit lang, halos panawan na siya ng ulirat. Malinaw na indikasyon na meron pa rin siyang pagtanggi sa suwain na lalaki. Pagtangi nga ba yun o talagang magaling lang talagang bumalik si Jade Francisco? Kahit na noon pa, sa pagkakatanda niya, nililiyo kagad siya kapag hinahalikan nito. Kahit na hindi niya basta na lang makakalimutan ng pagkakasala nito sa kanya. Hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isipan niyang panloloko sa kanya nito. Ginamit lamang siya ni Jade. Akala talaga niya mahal siya nito. Katawa lang pala niyang habol nito sa kanya. Kamukha't kumukha niya, bigla na lang ito naglaho. Sa narinig niya mula sa mga kaibigan ni Jade, bumalik sa California lalaki at balita pang hindi nababalik sa bansa. Ngayong bumalik na ito, sa muling pagtatapat ng landas nila, hindi pa magandang nangyari. Labis-labis ang pagtitiwala niya noon dito. Katunayan nga iplano na nilang magpakasal. Kaya nang dalhin siya nito sa isang hotel, sinuko niyang pagkababae nito sa kanyang ganti. Sa pagbalik nito, pwede na niyang isakatuparan yon. Sa ngayon, problema niya ang litrato nila. Kailangan hindi mailabas yun kahit nasa ang dyaryo. Isang malaking kahihiyan yon. Hindi rin yun ikakatawa ng kanyang pamilya. 4 ang pag-aari nilang dyaryo, pero hindi yung seguridad na hindi makikita ng buong Pilipinas ang paghalik sa kanya ng mapangahas na si Jade Francisco. She was about to leave the office for lunch na makatanggap si Everett ng tawag mula kay Robin. Kaya nagtaka siya. Ngayon lang nangyaring tinawagan siya nito. You're in a tabloid. Kissing naman. Hindi na magpaligoy-ligoy pa si Robin Alejandro. Pambihira ka naman sis. Sa publiko ka ba nakipaghalikan? She went cold. What? Yes, hawak-hawak ko ngayon ng tabloid. It's a trash reading material. Talagang pinangalanan kayo? Masyado kang malihim. Akala ko ba wala kang nobyo? Itatanggi mo pa ba itong sinasabi ng litrato? Buhol-buhol ng kanyang paghinga, as in nakalagay ang pangalan ko with that creep. Paniniguro niya sa kapatid, mapapatay niyang naturang photographer. Yes, your name alongside with Jade Francisco's. Anong pangalan ng tabloid na yan? Gagawin mo souvenir? The paper's called sold out. Nagtawa si Robin, demanda mo publisher. Sa opinion ko, wala kang laban sis. Nakipaghalikan ka sa pampublikong lugar. May punto nga si Robin. Thank you for calling. May problema ba? Wala. Kailan mo naman ipapakilala sa akin ng nobyo mo? Malakas talagang kutob kung ikaw ang susunod kay Kuya Makoy. Huwag na muna ako. Hindi pa ako nagsasawa sa pagkabinata. At saka wala pa akong linaw kay Adi. That remains to be seen. Sige ka, you're not getting any younger. Lucas talking. Pagkababa ng telepono, tinawag niya ang kanyang sekretary at inutosang bumili ng sold out. Mahigit din sa kalahating oras siyang naghintay. Ang sisti pa nilagyan ng caption ng kanilang litrato ni Jade. Masasabi niya magaling ang photographer na kumuha ng naturang litrato. Ang napansin pa niya, nakapatong sa magkabilang balikat ni Jade ang kanyang mga kamay. Kahit sang anggulo tingnan, lumalabas na tinutugon niyang halik nito. Galit na galit siya, partikular na kay Jade Francisco. Hindi siya pumunta sa kantina para kumain ng tanghalian. Hindi siya makaramdam ng gutom. Ano na lang ang sasabihin ng mga kakilala niya nakakita sa litrato? Ano ang magiging reaksyon ng mga magulang niya, ng kanyang mga kapatid? Tangi ang Kuya Matthew niya at ang hipag na si Colleen ang nakakaalam na nagkaroon sila ng relasyon ni Jade. Pinangalandakan pa niya noon natapos na sa kanilang lahat. Siguradong magugulat ang mga ito oras na makitang litrato nila sa sold out. Everett Alejandro, the alluring daughter of the business magnate Darius Alejandro, was in at a crowded bookstore giving her boyfriend Jade Francisco a nerve-wracking kiss. The photographer was enthralled, seeing them kissing, but with his camera on hand, there was no escape. Kung ilang beses niyang binasang caption na yon, her boyfriend. That was before? Subalit paano naman nakilala ng mga to si Jade Francisco? Bigla siyang napailing. Naging commercial model dati ang lalaki. Masasabi rin niyang ito ay naging crush ng bayan, kaya hindi ganun kadaling malimutan ang mukha ng dating nobyo.
Nadagdagan pang pagkatuliro niya na makatanggap siya ng tawag mula mismo sa lalaking pilit niyang binabura sa isipan. Kagad namang kumulo ang dugo niya. Nagbabasa ka ba ng basura, especially na sold out? There was an amusement in his voice, and that angered her more. Actually, nagulat ako na makita to. Ang katulad ang nagsabi sa akin. At natuwa ka naman. Ikaw, kasalanan mo lahat ng ito. Subalit malayo sa nanunumbat ang kanyang boses. Kailangan niyang magplano sa kung anong tama niyang gawin. Paghihiganti ang kanyang habol sa taong ito. Sa ngayon, she needed to be calm. Ginulat mo ako sa iyong sampal. Napahiya ako sa ginawa mong yon. Wala naman akong kasalanan sa'yo. Matagal tayong hindi nagkita. 4 years. Pwede ba tayong magkita mamaya, Everett? Kaagad siyang naalarma. Hindi pwede. Meron akong pupuntahan mamaya. Maybe some other time. Sa ngayon wala pa siyang naisip na plano. Magandang paghihiganti ang plano niya rito. Binaba niyang telepono. Hindi niya hinintay na makatugon si Jade. Bahala to kung anong papakahulugan sa pagtatapos niya sa kanilang usapan. Aminado naman siguro to sa naging kasalanan sa kanya. Pero parang hindi lumikwad ang panahon. Hindi man lang nagbago ang itsura nito. Gwapo pa rin at may epekto sa kanyang presensya nito. Nagbibihis na siya nang tumunog ang telepono. Kaagad niya sinagot iyon. Hindi siya nagkamali. Si Oliva ang nasa linya. Subalit hindi niya inaasahan ang panunumbat nito sa kanya tungkol sa nangyari kahapon sa bookstore. Malihim ka talaga. Kayo palang pinagkaguluhan doon kahapon eh. Susmi, nagawa mo yun, Everett? Hindi ko akalaing may pagkatigri ka rin pala. Napailing na lamang siya. At kailan pa bumalik si Jade? Hindi ko alam. Basta na makita ko siya kahapon, kumulo yung dugo ko. Hindi ko napigilan ang pag-ikas ng aking palad. Alam mo naman na naging nakaraan ko sa kanya. Antindi pala kung kumulo niya dugo mo. Nagulat talaga ako. Hindi makapaniwala. It's very unlikely of you. Ikaw naman sugod ka agad. Heto, mantakin mo. Kayong pinag-uusapan ng buong bayan. Napailing na lamang siya. Nangyari ng lahat, Oliva. Umigas ng kamay ko. At binigyan ko pa ng kahihiyan ng aking sarili. Doon pa sa mataong lugar. Hindi na siya nagkomento pa. Nakalimutan mo talagang iyong sarili. Susmi, ikaw si Everett Alejandro, a team socialite. Samantalang si Jade Francisco naman ay naging one-time crush ng bayan. Oo na, binigyan mo lamang na mapag-uusapan ng mga tao. Ang napansin ko pa ngayon, the pictorial alone speaks the truth. Makahulugan itong turan, napakunot-noo siya. That's nonsense. Hayaan mo sila, kung ano man ang kanilang inaasahan, lahat sila'y mabibigo. There's nothing between us. He's my past. Tamang-tama, binigyan mo lang na mapag-uusapan ng mga bisita ni Charmy. Don't tell me you're not coming. Inaasahan niya tayo. Of course, I'm coming. Naapektuhan siya sa paglabas ng litrato nila ni Jade sa sold out, pero ayaw niyang lubusang magpa-apekto na pati ang pagdalo sa kaarawan ng kaibigan si Charmy ay sasantabi niya. I'm about to leave for the party. Hintayin mo na lang ako doon. Binaba na niya ang telepono. Pinagpatuloy niya ang pagbibihis. Nababaan niya sa komedor ang kanyang mga magulang. Anong oras ka babalik, Iha? Tanong ni Darius Alejandro sa kanya. Pagkatapos ng party ni Charmy, Dad, Mom, mukhang hindi pa alam ng mga ito ang tungkol sa litrato nila ni Jade sa tabloid. Ingat, sabi naman ni Julia. Panatag ang loob na umalis siya. Pagdating niya sa destinasyon, kaagad niya napansin si Oliva. Hinihintay nitong kanyang pagdating, kaya nagtaka siya. Maging mukha nito ay nagsasabing may problema. Bakit ka nandito? Inaabangan ka. May problema ba? Kunot nung tanong niya. Ako wala, ikaw meron. Lalo siyang nagtaka. Anong ibig mo sabihin? He's here. Sino? Si Jade Francisco. Nalaki na ang kanyang mga mata. Maliit ba talaga sa kanila ng lalaki ang mundo? Hindi niya akalaing kakilala ni Charmy ang lalaking ayaw na niyang makita pa. Kung magwa-walk out si Everett dahil lamang sa presensya ni Jade Francisco, lalabas siyang katawa-tawa. Bibigyan lamang niya ang pag-uusapan ng mga bisita ni Charmy. Ano ngayon kung nandito siya? Baling niya kay Oliva. Marami na bang tao? Lihim niyang kinalma ang sarili. Hindi siya dapat nakabahan. Napatango naman si Oliva. Kanina ka pa hinihintay ng celebrant. Halika na, pasok na tayo. Pero okay lang ba sa'yong nandito rin si Jade? No problem. Sa tingin mo dapat ba akong kabahan? It's Charmy's birthday bash. May karapatan siyang imbitahin ng mga kakilala niya. It's very unfortunate that she knew Jade Francisco though. Hindi ka gagawa ng eksena gaya ng bookstore. Once is enough. Nakangiti niyang tugon. Sa ngayon maglalaro na muna siya.
Sisiguraduhin naman niya ang kanyang distansya sa lalaki. Noon naman ngumiti si Oliva. Pagkapasok nila sa loob, sinalubong sila ng may kaarawang si Charmy. Meron akong bisita kanina ka pa hinahanap. Sino? Just follow me, dear. Parang alam na niya kung sinong tinutukoy nitong bisita. Nag-aalangan man, sumunod siya kay Charmy. Si Oliva naman ay may kinausap na kakilala. Nahigit ni Everett ang paghinga ng makilala si Jade. Nakatalikod dito at merong kausap. Jade! Tawag ni Charmy dito. Lumingon ng lalaki. Otomatiko tong humiti nang makita siya. Nakuha pa nitong ngitian siya. Hindi nahiya sa pagiging manloloko. She's here. Tinuro siya ni Charmy. Everett, si Jade Francisco, isang kaibigan. Hindi ko alam kung paano kanya nakilala. Hello Everett, we went together in Columbia University in New York. Nagkita kami nung isang araw sa Manila Hotel. Kadarating lang pala niya from California. Kilala ko na siya, baliwalang sabi ni Everett. Nagtaka si Charmy. Kaya naman pala pero hindi mo malang nabanggit sa akin na meron kang kakilalang Jade Francisco. Sa California ba kayo nagkakilala? No, siya lang naman na lalaki ng loko sa akin. Sinalubong niyang titig ni Jade Francisco. Ano ang dapat niyang ikahiya? Sa'yo naman talaga ang totoo. What? Nalalaki ang mga mata ni Charmy sa nalaman. Totoo ba ang sinasabi ni Everett? Jade, niloko mo siya? Dinagdag siya sa listahan ng mga babaeng pinaiyak mo? Nabaghan naman si Jade sa narinig. Lihim namang natuwa si Everett sa nakitang tila pananahimik ni Jade. She managed to unnerve him. Umpisa pa lamang yon. Yes, dinagdag niya ako sa listahan ng mga niloko niya. Kilala pala talaga ni Charmy ang abilidad nito pagdating sa babae. Notorious heartbreaker pa lang talaga si Jade. Si Everett Alejandro na ibulsa mo? Namimilog ang mga mata ni Charmy. Wala ka talagang pinipili, Jade, at ang galing mo pumili. Dapat ay miinsulto si Everett, subalit hindi na siya nagulat sa pagkakilala niya sa kaibigan. Magaling tong manulsol at magpainit ng kahit na anong subject ng pinag-uusapan. Papatol ba naman ako sa basta-bastang babae? Siyempre, yung primera klase na. Nagyabang na si Jade, nangingiti na patingin sa kanya. Ingat lang sa klase ng laro mo, Jade. Baka mapusoy ka. Ikaw rin, malalagi sa alanganin ng pagkabinata mo. Makikitang nakakainsultong ngiti sa mga labi niya. Don't worry Everett, I'm always on guard. Puno ng kumpiyansang sambit nito. Don't tell me you're planning something against my bachelorhood. Ngumiti sa Everett, alam niyang tinutukoy ni Jade. I'm not interested with you anymore. And one more thing, ingat ka sa inaagrabyado mo at baka buhay mong pag-interesan. Thanks, nakibit balikat lamang siya. Maganda sanang planong pikutin to, but no, hindi niya gagawin niyon. Hindi siya mamimikot lalong-lalo na kung si Jade Francisco lang. Pasensya na rin Jade, wala rin sa bokabularyo kung pikutin ka. Matalas naman ang radar ni Charmy. Hindi kita kayang kataluhin, that's a relief. Kagyat na tumalikod si Everett at hinanap si Oliva. Pero damang-daman niyang mga titig ni Jade, sinusundan siya. Ang tapon talaga ng apog. Sino pinakilala sa'yo ni Charmy? Tanong ni Oliva nang makita siya. Ang hambog na si Jade Francisco. Kahit papaano nakahinga siya ng maluwag dahil hindi nalaman ni Charmy ang tungkol sa litrato nila. Oh, ang kapal na mukha. Bakit? Basta tamaan na sana ng kidlat yon. Napailing si Oliva, tila wala silang kaalam-alam, walang dudang hindi na nagbabasa ng sold out. That's good, you're not in the hot seat. She shrugged, pero kahit papaano. Natanggalan siya ng toneladang alalahanin sa dibdib. Sa bagay kung hindi sa amin chismosong katulong nung kamalaman kong tungkol sa litrato. Kilala ka lang kasi ni Elna, kaya pagdating ko kanina sa bahay, kaagad niyang pinakita sa akin ng tabloid. Huwag na nating pag-usapan ng tungkol sa bagay na yon. Baka tuluyan lamang masira ang gabi ko. Nandito tayo para magsaya. Tinuro niya ang buffet table, kumakain na sila ng inuso sa kanya ni Oliva si Jade. Napapalapit sa kanilang mesa. Nangunot na naman ang kanyang noo. Hello ladies, huwag mo kaming busitin Jade. Tinuon ni Everett ang atensyon dito. Maghanap ka na lang ng ibang bibiktimahin. I've had enough of you. Bakit pa kulong-kulong na dugo mo sa akin, Everett? Naupo ito sa bakanting upuan, pinatong sa mesang basong may alak. May paliwanag ako kung bakit bumalik ako sa California. I'm not interested to hear that rubbish alibi, Jade. Spare me some trouble, okay? I'm scared. Kunway natatakot sa kanyang tugon nito, pagkuway sumipol pa na parang hindi man lang natinag. Aminado naman ako meron akong kasalanan sa'yo. Hindi ko tinatanggi. Pwede ba, Jade? Umiling to. Naaksidente ang daddy ko, kaya biglaan ang aking pag-alis. Labag man sa kalooban ko, kailangan ko tumigil doon para pamahalaan ang aming negosyo. Fantastic! Hindi kumilos si Jade. Naging imbalido si daddy.
And he died after 9 months of being in a coma. Naiwan sa akin ang responsibilidad bilang panganay na anak. Really? Hindi ako uto-uto. Ilang beses din kitang tinawagan. Huwag kang magpatawa. Wala siyang natanggap na tawag mula rito. Gagawin pa siya ngayon sinungaling. At laging katulong yung nakakasagot, kesyo wala ka. Kesyo nasa European tour ka raw. Sa pagkakaalam ko, ilang beses din ako tumawag before I gave up. Ilang buwan ako nag-try. Kung sa bagay, ilang buwan din siya sa Europe. But that was because gusto niyang kalimutan si Jade pagkatapos niyang malamang nagpunta ito sa Amerika nang walang paalam. Tinapos ni Everett ang pagkain. Napatingin siya kay Oliva. Nakuha nitong message niya. Sabay sa pagtayo niya, sumunod naman ng kaibigan, iniwan sila doon si Jade. Let's go somewhere else, sa tinig niya kay Oliva. Tumango naman to, hinanap nila si Charmy, kaagad silang nagpaalam. We've just started, gulat na sabi nito. Kung bakit naman kasi nag-imbita ka pa ng makulit na tao, sa tinig niya. Sira ng gabi ko Charmy, babawi na lang ako sa'yo next time. Si Jade Francisco ba? Huwag mo na lang kasing pansinin ng taong yun, ganun talaga siya. Takot pansin pero talaga namang kapansin-pansin. Mahirap at baka magkalat pa rin ako mamaya. Mabuti ng ganito, to leave your party habang nasa matino pa akong pag-iisip. Happy birthday na lang. Aalis ka na rin ba, Oliva? Nagyayaya, napatingin to kay Everett. Asakasuhin mo na lang ibang mga bisita. Ang mahalaga, dumating kami. Hindi na namin iniinjan. Oo nga inamin niyo lang ang party ko. Pakli ni Charmy. Anyway, thank you for coming. Mali ko na bang magkasalungat palang landas niya ni Jade. 4 years ago pa, hindi na sila nagpahatid kay Charmy sa kinaroonan ng kanilang mga sasakyan. Nakahinga siya ng maluwag na nagpakurong walang saasungot na nasa paligid nila. Naghabulan sina Olivia sa kalsada habang bumiyahe, nahulog naman siya sa pag-iisip. 4 years ago, ilang araw buhat nang iwan siya ni Jade. Nag-European tour nga siya. Posible nga kayang kinontak siya nito. Matagal din siyang nawala sa bansa, subalit nang wala man lang sinabi sa kanyang mga katulong tungkol sa tinutukoy na tawag ni Jade Francisco. Lalo na kung si Aling Minerva ang makakatanggap ng tawag nito, talagang sasabihin niya sa kanya ng kanilang mayordoma. Pero paano kung ibang katulong ang nakasagot? Hindi niya dapat paniwalaan ang kasinungalingang yun ni Jade. Hindi na siya magpapauto pa, hindi na rin niya ito pagkakatiwalaan, at hintayin na lang nitong magiging aksyon niya, ang kanyang paghihiganti. Nasorpresa na naman si Everett na makatanggap ng tawag mula kay Robin. Ayaw niya isipin may masama na namang balitang pagtawag na yun ng kapatid. Anong may tutulong ko sa'yo, Kuya Robbie? It's Robin. Ano bang masama sa palayo na Robbie? Bagay naman yun sa'yo, ikaw talaga, nagtawa siya. Ayaw nitong patatawag na Robbie. Manly naman ang dating Hell, sige na nga, Kuya Robin na lang. That's better. Alam mo ba may kasunod palang kwentong litrato niyo ni Jade Francisco? Heto hawak kong sold out. Sinampal mo pala siya, kaya ka ba niya ginantihan ng halik? Napaungol sa dismaya si Everett. Nandito pa din ang litrato niyo. Halos pandiliman siya ng paningin sa lalaman. Ang walang hiyang tabloid, pakiramdam niya ibinibenta sila ni Jade. Kung sa bagay isa siyang Alejandro. Totoo bang sinampal mo? He deserved it. Frankly speaking, kung sa akin nangyari yun, it will leave me no choice kundi ang gumanti rin ng halik. Aba, maraming tao pa rin na nakasaksi. Nahigit niyang paghinga, hindi ako papayag na ako lang ang mapahiya. Teka, surely, meron kang dahilan. Ano bang kasalanan sa'yo ng Jade Francisco na to? Huwag na nating pag-usapan. Masyado bang personal sis? Ganun na nga. Just let me know kung may maitutulong ako ha. Thank you. Pagkababa ng telepono, tinawag niya ang sekretariat na pabili muli na sold out. Habang hinintay ang pagdating ng inutusan, banas naman ang pakiramdam niya. Kasalanan niya ang nangyari, nagpadalos-dalos siya. Ayan tuloy, naging sensational pang nangyari. Ang tindi namang manggamit ng publisher na naturang babasahin. Abot-abot ang pag-iling niya matapos basahin ang maiksing artikulo tungkol sa litrato. Huli na rin ang kanyang pagsisisi, kakatuwa talagang pangyayaring iyon, bigla siyang napatingin sa pinto nang may kumatok. Kinabahan siya, kasunod ng pagbukas ng pinto. Pumasok ang kanyang kuya Matthew, may dala itong sold out. Bago pa man makapagsalita, tinas na niyang mga kamay. Nagkamali ako, huwag mo na akong sisihin kuya. Nangyari ng lahat. Napailing naman si Matthew, it was very degrading Everett. Sorry, alam mo bang ikaw ang pinag-uusapan ng lahat dito? Ha? Yes, kung hindi ko pa naririnig, hindi ko nalaman. Nadagdagan tuloy ang kanyang pagkamuhi kay Jade Francisco. Hayaan mo na sila, malilimutan din nila ang lahat ng ito. Siguraduhin lang nilang hindi ako maririnig. Kasalanan mo, paglabas ni Matthew nahulog siya sa malalim na pag-iisip. Anong paghihiganti kayo nararapat sa kagaya ni Jade? Kailangan maturuan to ng leksyon, subalit lumipas ang buong maghapon na wala siyang maisip. Ayaw niya maiskandalo ang Alejandro sa anumang gagawin niya. Dapat hindi madadawit ang pangalan niya. Kailangan malinis ang trabaho.
Pagdating sa bahay muli siyang nag-isip at kung kailang inaantok na siya saka siya nakaisip ng paraan para makaganti kay Jade. Kaagad siyang napatitig sa hangin. Magandang plano niya, wala pa siyang sabit.